Sinabi ni US President Donald Trump na posible umanong magkaroon ng pag-uusap para sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon bukas. Ating saksihan. Nabalot ng makapal na usok ang bahaging ito ng Southern Lebanon dahil sa napaulat na airstrikes ng Israel. Ayon pa sa isang opisyal ng Lebanon, nawasak ng airstrike ng Israel ang huli umanong tulay na nag-uugnay sa Southern Lebanon sa iba pang bahagi ng bansa. Isa sa mga pinupuntiryan nitong mga nakaraang araw, ang bayan ng Bint Jbeil, na malapit sa border at balwarte umano ng grupong Hezbollah. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, doon nakasentro ang bakbakan sa ngayon. Nagpakawala rin ng Hezbollah ng bagong rockets laban sa Israel, bagamat walang napaulat na sugatan. Si US President Donald Trump may pahaging tungkol sa posibleng pag-uusap ng Lebanon at Israel. Mangyayari raw yan bukas, bagamat walang ibang detalye na ibinigay si Trump. Nagpulong ang gabinete ng Israel para pag-usapan ang posibleng tigil putukan sa Lebanon. Wala pang kumpirmasyon ng Lebanon kung magkakaroon nga ng usapan. Kaugnay naman sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran, nagtungong Iran ang Army Chief ng Pakistan para maibsan ang mga pagkakaiba na naging hadlang para magkaroon ng kasunduan. Pero ayon sa isang senior Iranian official, hindi pa rin magkasundo sa isyu ng nuclear program ng Iran. Sinabi rin ng Pakistan na handang mag-usap ulit ang magkabilang panig pero wala pang naitalang petsa. I think it can be over very soon. So if they're overall- smart, it will end soon. This whole thing is really about no nuclear. They cannot have a nuclear weapon. We could take out every one of their power plants, electric power plants, in 1 hour. We don't want to do that. Patuloy naman ang blockade ng Amerika sa Strait of Hormuz. Sa ulat ng Reuters, sinabi ng isang source na posibleng pumayag ang Iran na hindi atakihin ang mga barko sa bahagi ng Strait of Hormuz na dadaan sa gawing Oman. Nasa 20,000 tripulante ang pinaniniwalaang naipit mula na magsimula ang gera kabilang ang maraming Pilipino. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi.